Inspirations Unlimited Monday Motivation. Isang magandang araw sa iyo, kaagapay. Kayo pa rin ay nakikinig sa 702 DZAS sa FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Live na live po tayong napapakinggan sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at live na live din sa website ng dzas.febc.ph at sa ating mobile app na FEBC PH Stream. Ako po ang inyong kasama para sa tugtugan at kwentuhan. Ako po si Wen Balatuhan. Siyempre mga kaagapay, kapag may kwentuhan, hindi pwedeng mawala ang tawanan. Dahil ako po ang iyong kasama sa hapong ito. Ako po si Brian De La Cruz at ikaw pa rin ay nakikinig sa panibagong edisyon ng Inspirations Unlimited Monday Motivation. Hello, Bri! Hello, yan. So ano muna tayo? Hybrid muna tayo. Yes, magkalayo muna tayo ngayon. Oo, ganito pala kapag kala ko bato na ako, tinatama pa pala ako. So wala munang hampasan na magaganap ngayon. Yes, wala muna tayong live na chismisan. Uy, hindi pwede yun. Hindi na chismisan on air. Oy, nga pala, Bri, today is a very special day. Yes. Ay sineselebrate natin ang National Heroes Day. Siyempre, pag National Heroes Day ang usapan, nagbabalik na naman tayo upang kilalanin yung mga bayani talaga na nagpakita ng kanilang, sabihin na natin to, ng ehemplo, ng modelo, hindi lang sa isang tao, kundi kilala to sa buong Pilipinas. Correct. And bago natin pag-usapan yung mga bayani na yan, Bri, curious lang ako, paano mo ba in-spend yung long weekend ngayon, ang haba ng weekend natin? Yes, alam mo ba, itong long weekend na to, syempre maliban sa, alam niyo mga kaagapay, no, nakaranas ako ng severe na sipon, so talagang sobrang barado yung ilong ko. Pero yun nga, syempre nagpagaling pa din ako para at least magamit ko yung weekend na to. And at the same time, ginamit ko yung weekend ko, syempre, doon ako sa church. And at the same time, kasama ko yung yung family ko. Syempre binabati ko sila sa kanilang 27th anniversary for Happy anniversary po. 27 years na silang magkasama. Ikaw ba, paano ka nag-spend ng long weekend natin? Well, Bri, una sa lahat, galing tayo sa bakasyon, pumunta tayo sa isang, malapit lang naman na kapihan dito sa Rizal, gusto lang natin na medyo mag-relax, mag-chill ng kaunti habang yung relax? Relax. Ba't parang ako yung mukhang may sakit? Bakit parang ako yung mukhang nagkasakit? Yun nga, Bri, nagkapi-kapi lang tayo sa isang hindi naman masyado kilalang kapihan dyan sa Rizal. Ang mahalaga ni pahinga. Ayun, ang importante mga kaagapay na despite the grind, alam mo yon, sobrang pagod sa trabaho, mapatrabaho man yan, school, o kung ano man pinagkakaabalahan mo, importante, magpahinga ka. Yes. Pahinga. Kaya naman, no, alam mo ba na tuwing araw ng Lunes, kami mga kaagapay ang inyong Monday Companion. Kahit holiday. Yes, at alam mo na yan, dapat kasama mo na. Walang makakapigil kahit ikaw pa ay na-traffic sa EDSA. Kahit alam kong maluwag ang EDSA pag holiday, pero hindi tayo sure. Hindi tayo sure. Oo, at ikaw man ay nakapila dyan sa MRT at nakikinig sa iyong mobile app at habang naghihintay ng sakay ng terminal, kahit hindi mahaba ang pila at hindi pa rin tayo sure. Bibigyan ka namin ng inspiration at motivation tuwing Monday. Yes, kami nang bahala dyan sa motivation na yan. Nabanggit na nga ni Bri kanina yung topic natin, pag-uusapan natin. Syempre, today, pinag-uusapan na natin yung National Heroes Day. Hindi na tayo lalayo mga kaagapay. Kaya naman, meron kaming question para sa iyo. Ang ating question of the day, ano-ano ang mga traits ng mga national heroes natin sa Pilipinas na pwede mong gayahin at bakit? Ano ba sa'yo, Bri? Ayun, alam mo ako, Wendo, maliban sa ating bayani na si Jose Rizal, siguro ang gusto kong gayahin
sa kanila is yung pagiging, alam mo yung sacrificial nila doon sa mga bagay na kahit buhay nila, handa nilang ibigay, makamtan lang ang kalayaan na hinahangad. Ay, napaka-ano naman, makabayan. Hindi kasi 'di ba bilang na lang sa ating mga daliri yung mga taong handang magbigay ng 100% ng kanilang buhay kapalit ng kalayaan. Ngayon, nakakaranas tayo ng pananakop sa isang isla ng Pilipinas. Pero nandoon yung mga ating kinatawan ng depensa upang depensahan ng sambayan ng Pilipino. Yes. Gusto ko yung Tagalog. Gusto mo yung namumutawi ang pagiging makabayan. Pero ikaw ano bang bilang ikaw ay isang panganay, ano ba ang katangian ng mga national heroes na nais mong gayahin? Well, pipili na ako ng national hero, Bri, no? Hindi ko alam kung panganay siya. Pero ang pipiliin ko, hindi na ako lalayo, si Jose Rizal talaga. Gusto ko kasi yung naging way ni Rizal sa kanyang pakikibaka at kanyang pag-express na kanyang pagmamahal sa bayan. Hindi siya gumamit ng dahas, hindi siya gumamit ng espada o kung ano mang panangga o kung ano mang kagamitan armas. Ginamit niya walang iba kundi ang panulat. Yun. Diba? Kala ko iba eh. Parang iba yung ganun eh. Panulat. Kala ko naghahang ka. Akala mo nag-buffer. Ito yung struggle kapag Zoom, no? Pero hindi. Inisip ko muna kasi kung ano yun. Panulat o pluma at papel, syempre. So, gusto ko yun. Being an introvert, Bri, hindi ako ganun ka-expressive, hindi ako ganun ka-outgoing. Nakita ko na ang gandang trait nito ni Rizal na talagang kung ano yung skill niya, mukhang silent, mukhang reserved, pero it made an impact. In fact, naging natin siya, pambansang bayani, di ba? So, yung trait ni Rizal na ginamit niya kung ano yung skill niya, yun yung gusto kong trait na ma-acquire. Tsaka yung yung talino talaga sa pagsusulat. Talagang iba talaga yan. Kaya naman, dako na tayo sa ating comment section. Syempre, kahit tayo ay holiday for today's video, may mga sumagot pa din. Yes, on air, online, at on the chat. On the ground. Nag-on the ground ka ba? Sabi dito ng ating kaagapay mula ito sa organisasyon ng Voice of the Youth Network na kung saan ako nabibilang, Wenmark, no? Sabi ni Papa Lem, ang pagiging makabayan o pagmamahal sa Pilipinas dahil nagsisimula lahat ng pagnanais nating makamit ng mga pangarap at matupad ang magandang adhikain sa pagmamahal natin sa bayan. Pag walang pagmamahal, walang pwersahan na magtutulak. Pag walang knowledge, walang power. Sabi niya, get out. Ayan na nga, ito sabi naman ni Jersley Antonio. Ito medyo gusto ko yung pagka-deliver niya, Brian. May pagka sige nga, kailangan tunog 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 spoken poetry. Hindi tayo ganoon ngayon. Hindi, gusto ko yung pagkasulat niya kasi talagang millennial. Parang asakonyo kinto si Jersley Antonio. Sabi niya, being porsigido at planado always. So, ginawa niya alternate yung English sa Tagalog. Being porsigido po at planado always. Impulsive kasi ako, so nagli-lead siya sa hindi tamang desisyon. Kaya one ko magplano na always before acting or doing anything. Porsigido rin kasi they fight for what is right. Kaya one ko rin maging ganon basta. Nakakatuwa naman mag-comment to si Jersley. At sabi naman dito ng isa pa nating kaagapay na si Navi Garcia, ang pagkakaroon ng paninindigan at prinsipyo upang makatulong sa kapwa Pilipino. Ang bibigat ng mga comment nila, no? Pero totoo kasi. Totoo. And knowing, Brian, na mostly sa mga sumagot dito, napansin ko mga kabataan, ang bigat at malaman ang kanilang kasagutan. Oo, kaya alam mo, one time, no, hindi ko alam kung maiinis ba ako o makaramdam ba ako ng galit kapag sinasabi nila sa kabataan na mga feeling walk. Kumbaga parang, alam mo yun na parang mga feeling gising daw. Pero naniniwala ako na kapag gising ang isang kabataan, alam niya ang kanyang mga ginagawa. Higit doon sa, alam mo yon sa academic,
Pero alam niya talaga, kaya ang sabi niya pa dito, madaling tumulong, ngunit mahirap ipagpatuloy ang gawain kung maraming kumukontra at pilit ibabaksak tayo. Dito mas mahalaga ang paninindigan, ang pagtitiwala na may kakayahan tayong baguhin ang mundo dahil sa prinsipyong mayroon tayo ay siyang magdudulot ng pag-unlad. Katulad na lang dito sa aming organisasyon na VOTI, kapwa natin Pilipino ang pinaglilingkuran. Ayun, malaman ang kasagutan niya. Ito naman, isa pa, Bri, sabi ni Earl Daniel Arches. Yung pagiging selfless po, na kahit ikamatay nila, go sila. Yun, gusto ko yun, kunin. Like, gusto ko i-risk ng walang iniisip. Nakaba, ganyan. Pero ayoko naman mamatay pa. Gusto ko lang yung lakas ng loob para sa mga bagay-bagay. Totoo din naman. Iba talaga pag meron kang lakas ng loob. Kasi parang lahat ng bagay, masasabi natin imposible, pero posible. Kasi mo yun, meron kang proper confidence. Tama ba? Confidence o confident? Pili na lang kayo. Oo. Paki-comment na lang sa baba. Oo, kung ano yung proper. Confidence at bakit. Diyan, ano pang comment sa'yo? Ito, sabi pa ni Zaldi Rodriguez, siguro po yung pagiging no to violent. War sila. Like Dr. Jose Rizal, ito kapareho ko, Bri. Yung pagsulat niya ng 2 libro para maging isang movement, para makalaya tayo sa mga mananakop. Ayun, it's better to not always apply a violent act if there is a way na hindi nakakailanganin ng ganun. Well, it is a risk na talagang may consequences, but the bravery, it is on another level. Ang ganda ng sabi nyo. Bravery, ibig sabihin, katapangan. Yes. Talagang yung i-express yung katapangan nila in their own way is another level. Totoo. Tsaka gusto ko rin munang i-highlight na hindi lahat ng tapang sa physical na aspeto lang o aspekto nagagaling. Kasi minsan yung katapangan talaga, pwede yan sa paggamit ka ng sulat, sa paggamit ng talento. Ikaw ba, Wen, ano ba yung katapangan ng talento mo na maaari mong ibahagi sa kabataan? Ako, ang katapangan para sa akin, Bri, is simply showing up. Yung the fact na magpakita ka, you show yourself, and you present yourself. Kasi hindi lahat kaya yun. Hindi lahat may katapang taglay na ipakita yung sarili nila. Yung iba preferred nila na nasa gilid lang sila, nasa likod lang sila. Yung the fact na pinakita mo yung sarili mo, you show up. Kinakabahan ka, meron kang daladalang problema, may daladala kang bigat, but you chose to show up. I'm telling you, matapang ka. Tama naman din talaga yun. Parang minsan talaga di mo kailangan ng dahas para masabing matapang ka. Ito, sabi naman ng ating kaagapay sa himpilan ng 702 DZAS sa si Kuya Aro, sabi niya, pagmamahal po sa bayan, mahalaga po isa puso at isa buhay ang pagmamahal sa bansa dahil ito ang ating bayang sinilangan at ugat ng ating lahat. Yes naman. Mahal naman yun. Hindi, mahal na mahal talaga yan ni Kuya Aro ang bansa. Nakikita naman natin sa niya, the way he present himself sa broadcast. Oo, kaya naalala ko nga yung shirt niya nakababayan. Ang ganda nga nun eh. Ano ba hindi mo alam? Hindi ko nakita. Hindi ako makarelate. Mamaya tatanungin ko siya kung ano yung shirt na yun. Oo, sa iyo mo nabili yan, gano'n. Oo, tsaka kung ano nakasulat. Ito naman, Bri, sabi ni Alia Dien Pakiz. Para po sa akin ay yung pagiging makabayan. Ito yung trait na gusto niya, Bri, ng ating mga bayani o kung paano nila minahal ang ating bansa sa abot ng kaya nilang isacrifice. Even yung sarili nila pang buhay para sa ikabubuti ng ating bansa. Bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas, hindi lang ako, ngunit dapat lahat ng mga kabataan ay matutunan na mahalin ang ating bansa ng buong puso. Ayan, totoo din naman yung pagmamahal sa ating bansa. Talaga ito yung magbibigay sa atin ng karunungan, ng katalinuhan. Siyempre, higit sa lahat doon yung tapang na mahalin ng ating bansa. Pero alam mo ba, speaking of pagmamahal, speaking of suporta, speaking of sacrifice, ayun po, gusto lang po namin sabihin na ang mahalagang elemento po ng
ating broadcast ay ang transmitter at ito po ay tumatakbo na sa loob ng 25 years. Bali mga kaagapay, kasama niyo na po kami. Sabi nga po sa ating kanta mula umaga, tanghali at gabi. Tayo po ay tumatakbo na sa mahigit 25 years ang ating broadcast transmitter at ngayon ay kailangan na po itong palitan dahil ang regular lamang po na paggamit ng ating broadcast transmitter ay nasa mahigit 20 years lamang. So when medyo 5 years na tayong exceed doon sa kanyang itinakdang oras. Oo, kaagapay samahan mo po kami sa project nito. Kung gusto mo maging kabahagi ng Transmitter Project, suportahan mo kami. Kailangan namin yan dahil ito ay magagamit namin para mas mapalawak pa ang ating pag-broadcast, hindi lamang dito sa ating bansa, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman mga kaagapay, kung nais yung mag-donate o kung nais nyo po kaming samahan sa pagpapalakas po ng ating broadcast transmitter para po sa Transmitter Project po, dito po yan sa inyong paboritong himpilan ng 702 DZAS. Maaari kang mag-message sa aming Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio o pwede po kayo mag-text o tumawag sa numero na 0916-296-6620. Ulitin ko mga kaagapay, 0916-296-6620. At ang tema po para po sa ating sama-samang suporta, sama-samang pagmamahal, at sama-samang pagbibigay tapang na magbahagi pa po ng salita ng Panginoon ay Transmitting Signal, Transforming Life. Dahil today nga is a very special day, National Heroes Day, ang ating katanungan sa kanila ay... Ano ang mga traits ng mga national heroes natin sa Pilipinas na maaari mong gayahin at bakit? Ikaw ba, Wenmark, ano ba ulit yung gusto mong traits na gayahin ng ating mga national heroes dito sa Pilipinas? Ako, Bri, I see myself as being someone like Jose Rizal, being, introverted by nature. Alam naman natin na si Jose Rizal is very famous sa kanyang movement, na talagang ginamit niya ang pagsusulat bilang pakikibaka. So I like the way he did that, and unlike most of the heroes na talagang lumalaban sa gera, iba yung way ni Jose Rizal. So I see myself as someone na in a way i-adapt yung trait ni Jose Rizal. Alam mo, ako din, to be honest with you, iba talaga yung impact ni Jose Rizal. Ako naman, gusto ko rin maging si Jose Rizal dahil talagang hinighlight niya yung pagiging kabataan na kung saan naniniwala pa rin talaga ako na kahit anong nangyayari ngayon sa Pilipinas, marami mga kabataan ngayon na gumagawa ng hindi tama, pero naniniwala pa rin ako sa kasabihan na kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Kasi, di ba, tayo as a millennial, tayo yung nag-shape ng future natin o ng hinaharap natin. Kaya naman mga kaagapay, magbasa na tayo ng mga comments ng ating mga kaagapay. Ano bang sabi dyan, Wenmark, ng iyong kaibigan? Yes. Ayan, Bryce, speaking of kabataan, ang daming mga kabataan ang nagbigay ng komento sa ating question of the week. Ito na, nangunguna, si RJ Beberino. Sabi niya, Kuya, kung may gusto man akong katangian ng isang bayani, ayun yung tapang, pagmamahal at prinsipyo ni General Luna para sa bansang Pilipinas. Pinakita niya kung gaano niya kagustong ipaglaban at ipagtanggol ang Pilipinas sa kamay ng mga dayuhan, walang bakas ng takot, pagkaduwag o alinlangan. At sabi naman dito ng aking kababayan mula ito sa San Pedro na si Ate Nina, bilang isang kabataan noon, gusto kong gayahin ang sincerity nila pagdating sa pagmamahal ng bayan, ang genuine daw. Sabi naman ni Timothy John Dasala, ang pinaka nagustuhan kong traits ng ating mga national heroes ay tulad na lamang ng dedikasyon at buong pusong pagmamahal nila sa ating bansa. Sa kabila ng kalapastanganan ng mga banyaga at kahit sariling ating lahi, hindi sila tumigil sa pakikibaka hanggang sa ating makamit ang kalayaan. Ayun, tama naman yun. At sabi naman dito ng isa nating kaagapay na si Rai, ang sabi niya, ako po bilang kabataan ngayon ay yung courage po yung ay gusto ko pong makuha sa kaila. Kasi pag wala tayong courage, mag-quit tayo sa iba't ibang bagay kahit nahihirapan tayo. Kaya naman gusto ko pong magkaroon ng courage kahit po nasa loob ng isang pagsubok. Sabi naman ni Adrian Escoso,
Ilan sa mga traits na aking gustong gayahin ay ang pagmamahal nila sa bayan, katapangan at pagsusumikap. Ang mga ugaling ito ay maaaring magamit ko o tayo upang mag-ambag sa pag-unlad ng ating lipunan. Bueno, marami talagang sagot ang ating mga kabataan. Lalo na kapag kabataan talaga, no, iba yung nalilikha ng kanilang isip na kung saan sa mura nilang gulang ay alam na nila kung paano maging isang matapang, kung paano maging isang mabuting ehemplo dito sa ating mundong ginagalawan, lalo na punong-puno na tayo ng negativity. And at the same time, nandirito rin tayo ngayon para bigyan pa ng diin. Alam mo ba, Wenmark, na ang ating kasama ngayon sa hapong na ito ay isang local historian at bahagi din siya ng isang tinitikalang organisasyon sa Pilipinas, ang Project Kasaysayan. Ako po, ano kaya ito? O let's say na Project Saysay Incorporated, and at the same time, siya rin ay bahagi ng San Pedro City Tourism, Culture and the Arts Office. Walang iba, ipinapakilala ko po ang ating kasama sa hapong ito na si Mr. Michael Tabuyan. Good afternoon po, Sir Michael. Opo, Kuya Michael. Magandang hapon, Sir Wen, Bryce, saka sa ating mga kaagapay na nakikinig sa hapong ito. Magandang hapon po sa inyo kung nasa mang parte po kayo ng Pilipinas. Nawa po ay na-enjoy niyo po ang holiday na ito at the same time ay nakapag-nilay po tayo sa kung ano man ang saysay ng araw na to para sa ating lahat. Kuya Michael, baka may mga kapamilya ka na gustong batiin? Ayun, binabati ko syempre yung pamilya ko sa Muntinlupa na nanonood. So, syempre misis ko, no? Na nasa bahay ngayon, break nila from dahil holiday, no? Yung mga kamag-anak na nakikinig at mga kaibigan na nakikinig ngayong hapon ito. So, shout out na lang. So, good afternoon. So, nawa, nasan man kayo ngayon, masarap ang inyong mga ulam at merienda. Yes naman, kasalukuyan nagme-merienda karamihan sa mga kaagapay natin. Syempre, bago tayo mag-proceed sa ating interview proper, hindi natin papalampasin ang pagkakataon na tanungin si Kuya Michael sa ating question of the day, no? Ano-anong traits ng mga national heroes natin sa Pilipinas ang gusto mong gayahin at bakit? Siguro isang trait na gusto kong gayahin, no, is yung sense of ownership sa bansa, no? Yung sense na kung saan kahit sabihin mong hindi technically, wala ka namang pakidapat, di ba? Kasi kailangan mo unahin sarili mo. After all, that's normal human behavior, di ba? Rational animals tayo eh. Normal sa atin na maging makasarili, technically speaking, okay? Sa larangan ng social sciences. Pero, yung mga bayani isa natin, nagtatranscend sila from that idea of being selfish, of that being self-centered, no? At inuuna nila yung bayan, okay? Na to the point that they even risk their lives, no? They even sacrifices their time, effort, no? And even yung belongingness sa mga pamilya nila, no? So, palagay ko magandang gayahin yon kasi ipinapakita yung dedication natin hindi lamang sa ating kapwa-tao, kundi maging para sa bayan. Secondly, siguro, isang magandang katangian ng mga bayani, no, na gusto ko hindi gayahin, no, is yung sense ng ng concern sa hinaharap. Kasi yung iba kasing mga tao, no, parang they live for this day, for the present only, no. Sabi nga natin, you only live once, no, YOLO. Pero yung mga bayani kasi natin, iniisip nila ano yung magiging kahihinatnan ng mga ginagawa nila on the next generations to come, no? Ito bang ginagawa ko balang araw ba kapag nalaman to ng mga apo ko or ng mga pamangkin ko, mga apo ko sa pamangkin, di ba? Ng ibang mga bata na mabubuhay balang araw, maipagmamalaki ba nila ako o ikahihiya nila to mga ginagawa mo, no? And let's make it more broad, no, on a macro level, 'di ba? Pag ba nalaman ng mga future scholars, no, itong mga pinagagawa natin ngayon, 'di ba? Yung mga pinagsasabi natin, matutuwa ba sila? Ikararangal ba nila na naging parte tayo ng ating kasaysayan? O nakakahiya to the point na hindi tayo babanggitin, no? At itatratong non-existent. So siguro ganun yung ganun yung mga bagay na gusto kong gayahin, no, from our heroes, no? The value of sacrificing and the value of thinking for others, no, for the future generations, so to speak.
Nakakatuwa naman pong isipin, Sir Michael, na bakas po talaga sa inyo pong background and at the same time, bakas din po sa inyong dunong na kayo po talaga ay mahal na mahal ang ating kasaysayan and at the same time, hindi lang yung kasaysayan, kundi minahal nyo ang bansang Pilipinas doon sa kanyang kultura, sa kanyang tradisyon and at the same time, minahal nyo yun mismo ang mga kapwa Pilipino natin na bagamat may nasabi po kayo na talaga namang tunay at patotoo po na nakikita natin ngayon sa Pilipinas na talagang nawawala na minsan ng bisa, ng pagmamahal, na sabi nyo nga po, yung pagsasakripisyo ngayon sa ating bansa. Kayo naman po, Sir Michael, tanungin ko naman po kayo, sino-sino po ba yung mga bayani natin na maaari nating gayahin higit dun sa alam lang natin? Kasi probably ang alam din ng mga kabataan, si Jose Rizal lang, sila General Luna, sila lang yung mga kilala na bayani natin na may ganung uri po ng karakter ngayon. So, maaari po ba kayo magbigay ng mga bayani pa po natin na pwede pa po nating gayahin bilang isang kabataan and at the same time yung maaari po nating gayahin ngayon po sa kasalukuyan? Nako, mahaba-haba list na yan, no? Okay lang po, mahaba pa naman po for ang example, oras. sa amin kasi sa Project Saysay Halimbawa, no? Yung mga tinatawag naming Pantheon of Heroes ay 41 na sila ngayon, no? Kakadagdag lang namin ng 10 last June 11 sa 10th anniversary celebration namin. So 41 yan, no? So maramihan sa kanila mga malaki ang ambag sa kasaysayan na hindi naman dinikilala, 'di ba? So malawak siya technically speaking. Kaya personally, okay, at this moment in time, nahihirapan ako mag-isip. Di ba pwede kong example? It's there too many to mention, 'di ba? Pero siguro to highlight some, okay? Lalo yung mga hindi talaga kilala, no? Maganda siguro example for example lang pwede natin tularan, no? Ay si Gliceria Marela de Villavicencio. Probably sa mga heritage advocates, mas familiar si Doña Gliceria bilang may-ari ng Casa Villavicencio sa Taal. Isa sa mga heritage houses doon na museum. And yes, doon sinut yung interior scenes ng pelikulang Ang Larawan. Okay? Just to give you an idea. So, si Doña Gliceria ay mayamang Batangueña, no, negosyante, na nung pumutok ang revolusyon, syempre hindi naman siya makakalaban dahil social conventions of those times tell na babae siya, so she should stay at home. Pero ang ginawa niya, dahil hindi siya pwede mag-armas, ang meron siya ay pera, so nagbigay siya ng pera sa mga revolusyonaryo to the point that she even donated yung family-owned ship nila para sa Philippine Revolution, no? At yun yung ginamit ng mga pwersa ni Aguinaldo para makapunta ng Visayas at ng technical Visayas, no? Iloilo, Panay, even Bicol, no? Yun ang ginamit ng tinatawag na Batalyon na Luya. Kaya nga ang tawag kay Doña Gliceria Villavicencio ay godmother of the Philippine Revolution, no? Kasi binigay niya lahat eh. Tapos maganda ding example dito, no, si Clemencia Lopez, no? Galing sa angkan ng mga makabayan si Clemencia Lopez. In fact, yung kuya na si Sixto Lopez ay kaklase ni Rizal sa Ateneo, kung di nagkakamali, kasama sa Espanya. So, ang nakakatawa kay Clemencia Lopez kasi is that nung nakulong yung mga kapatid niya, dahil nga lahat sila involved sa himagsikan, no? Lahat sila pinakulong ng mga Amerikano nung time ng Philippine-American War. So, si Clemencia Lopez ngayon ang nagkusang pumunta ng Estados Unidos, no? At makiusap kay President McKinley or President Roosevelt na ata at that time, okay, either the two, na palayain yung kanyang mga kapatid. Siyempre, hindi pinagbigyan. Nevertheless, nag-stay doon for a few months. Tapos, pinipick up noon ng mga feminista sa Amerika yung usapin ng women's equality, okay, equality of women, na kumbaga, parang gusto nila malaman kung ano yung kalagayan ng mga kababaihan sa Pilipinas. Kasi, that time, pinabaglaban nila na magkaroon ng gender equality, okay? Yun yung eventual na sense ng gender equality na meron tayo ngayon. So, syempre, highly opposed yun. And they would wanted to learn paano ba ang kalagayan ng mga babae sa Pilipinas. Then, Clemencia Lopez became known for this kasi siya ang nagsabi sa harap ng mga Amerikano, technically, in your face yun eh. Kasi, parang ang gusto ipinta ng mga Amerikano ay parang walang sense of gender equality, sense of barbarity mga Pilipino. Pero, sabi ni Clemencia Lopez, no, sa Pilipinas, bago pa man dumating ang mga invaders, no, ang mga colonizers, Kastila, Amerikano man yan, matagal nang pantay ang karapatan ng mga kababaihan at ng mga kalalakihan. So,
naunahan natin sila sa idea ng gender equality. Sila, pinaglalaban nila sa Pilipinas, meron tayong taal na idea ng pagkakapantay-pantay in terms of gender. Na even ibang mga bayani, kagaya ni Emilio Jacinto, sinasabi nilang na ganoon, no? May pagpapahalaga tayo sa mga babae at mga kabataan. Isa pang pwedeng ma-highlight diyan ay ay si Jose Abad Santos, syempre, no? Nakakalungkot lang, personally speaking, no, na kasama sila sa mga nawala, no, dun sa 1,000 bill. Magandang tularan si Jose Abad Santos kasi yung kanya sense of integrity. Okay? Sa aklat na Honor, The Legacy of Jose Abad Santos, na sinulat ng asawa ng kanyang apo, okay, si Ma'am Des Benifayo. I hope she's listening right now. Binanggit doon, no, ni Ma'am Des na talagang matindi ang sense of integrity ni Jose Abad Santos na before the war, yung anak niya na dapat sasali sa isang beauty pageant sa PWU, pina-back out niya, no? Hindi na pinasali. Kasi chairman of the board pala si Jose Abad Santos at ayaw niyang may mapulaan ng mga tao tungkol sa kanya na ginagamit niya yung pwesto niya para manalo yung anak niya. Malakas ang chance na anak niya manalo eh. So pina-pull out niya, no? And then even si Manuel Quezon, no, ay talagang matindi ang paghanga sa kanya. Sabi nga ni Quezon, lahat ng mga kasama ko sa politika ay mga kiss ass. So sorry, medyo masamang salita, pero ganoon, 'di ba? Lahat sila ay yes sir. Si Abad Santos lang ang malakas ang loob na kumontra sa mga pananaw ko kapag mali ang mga idea ko. And syempre, alam naman ang nangyari, nahuli siya ng mga Hapones noong World War II. Pinapasama siya ni Quezon sa US, pero ayaw niya, no? He opted na mag-stay sa Pilipinas at tulungan yung mga kababayan natin na apekto ng gera. So, on the process of doing that sa Cebu, doon siya nahuli. Mula Cebu, dinala sila ng mga Hapon sa Mindanao. And eventually, doon sila binitay sa Llano del Norte, nasa Malabang. So, siguro, isa yun, no, sa magandang mga pwedeng ihalimbawa. Okay? Ito pa pwede nating ituring, no, na hallmark, syempre, si Maria Orosa. Okay? Actually, more on women, if you observe. Kasi, karamihan kasi ng mga kinikilala natin mga bayani, mga lalaki rin, no? Ironic, lalaki ako, no? Mm-hmm. Hindi naman sa mansplaining, kasi baka sabihin ng ibang listeners sa telang feminista, mansplaining ako. Pero, totoo naman talaga, no, na yung iba sa ating mga bayani din ay karamihan lalaki. Okay? So, ito nga, no? Balik tayo kay Maria Orosa. What's also good to example kay Maria Orosa, na isa sa mga bagong inductees namin sa aming Pantheon of Heroes, no, is that si Maria Orosa, scientist siya, even before the war, ginamit yung talino niya para gumawa ng mga bagay na pakikinabangan ng mga Pilipino. So, alam na ginagamit mga natin iba dito, no? For example, banana ketchup, okay? Sa kanya galing yon, di ba? Tapos, noong World War II, ginamit yung magiging scientist position niya para maging guerrillera, maging intelligence agent ng mga guerrilla. At the same time, gumagawa ng mga pagkain nutritious, yet affordable para makain ng mga Pilipinong gutom na gutom. No? Kasi, syempre, gera, shortage ng pagkain, di pa kasama yung agawan sila ng mga Hapon. Sa kasamang palad, no, nung mag-liberation na ng Manila, nagkabakbakan yung mga Hapon sa Maynila at mga Amerikano na ipit sa crossfire, no, sila Maria Orosa. Ang pagkakalam ko, may ginagamot sila doon sa isang ospital, isang makeshift hospital sa Malate, nung nabagsakan sila ng bomba. So, yun ang kanyang kinamatay. Yun ang naalala ko ako, yun ang kamali. So, siguro isang dagdag din natin, no, sa aspekto ng mga Muslim. Maganda ring tignang halimbawa, no, si Cesar Mahul, okay? Though, hindi siya part ng Philippine Revolution, okay? What's also distinctive on Cesar Mahul is that bayani siya in terms of his intellectual prowess, okay? Yung anong ginamit niya yung kanyang talino upang aralin hindi lamang yung ideya ng mga revolutionaryong Pilipino sa panahon na yung nationalism is na-equate into red tagging, okay? O kumbaga, yung ilang mga makabayang Pilipino inaakusahan na promotor ng komunismo, no? Dahil sinusulong nila yung pagka-Pilipino, pinagpatuloy ni Mahul yung kanyang ganung gawain. At apart from that, he did something that is very, very unique during those times. Siya ang unang nag-aral ng kasaysayan ng mga Muslim sa Pilipinas. Kaya yung kanyang book na Muslims in the Philippines ay isa sa mga major authoritative texts
sa kasaysayan ng mga Muslim sa Pilipinas. At magandang mabanggit kasi soon probably, okay, ay baka magkaroon ng mga celebrations regarding sa Islamic presence ng mga Pilipino. So, grabe. So yan, ang dami na yata nun, 5 yata yung nasabi ko, no? And then all of them are honoris. Opo, ang You dami. will check out our page, no? Para makita yung mga quotations sila na pinifeature namin. Opo, no, Kuya Michael, ang dami pa pala talaga nating mga bayani na hindi pa kilala ng ating mga kabataan. Karamihan sa atin kilala sila Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, sila Jose Rizal. Napakarami pa palang mga bayani na talaga namang indeed yung mga trait na pinakita nila ka-adapt-adapt even up to this day, no. Now, my question is, nabanggit nyo earlier kanina, Kuya Michael, na ang magaganda sa mga bayani natin hindi nila tiningnan lang yung ginagawa nila as something na magbe-benefit during their times, but rather tiningnan nila yon na magkakaroon ng malaking impact in the future and the future generation. Now, may question, Kuya Michael. Alam naman natin na nasa bagong henerasyon na tayo ngayon, and hindi natin maipagkakaila na ang mga kabataan ngayon talagang in a way talagang meron ng kumbaga pinapairal na nila yung sa sarili nila na ako muna, sa sarili ko muna bago yung ibang tao or bago yung sa future generation ko. Kumbaga hindi na nila nakikita na yung mga ginagawa nila would make an impact in the future, that ang importante lang sa kanila yung ginagawa nila would benefit them. Now, my question, paano kaya natin i-inculcate sa mga kabataan natin ngayon, sa youth natin ngayon, yung ganitong trait na yung ginagawa mo ngayon can make an impact, and I hope positive impact sa future generation natin. Ayun. Magandang pag nilayo natin yung sinabi ni Ramon Magsaysay, no, sa isang speech. Sabi nga ni Ramon Magsaysay, totoo na pag-asa ng bayan ng mga kabataan. At yung mga kabataan, usually, naghahanap sila ng mga examples, no? Na pwede nilang tularan, no? Mula sa mga nauna sa kanila, mga matatanda sa kanila, na pwede nila maging gabay sa paano magbabuhay ng tama. At lagi ko, yun ang pinakamagandang halimbawa, no? On how to lead them to love the country. We elder generations, no? Or elder generations ako, wala pa sa kalendaryo, di pa nasa kalendaryo pa edad ko, no? So, anyway, yung mga naunang henerasyon, kinakailangan magpakita ng halimbawa kung paano ba mabuhay ng tama at matuwid bilang mga Pilipino. So, in short, paano ka mabubuhay paano natin ipabanggitin sa mga bata yung pagmamahal sa bayan kung tayo, yung mga nakatanda mismo, sige, sabihin na kasama na rin tayo minsan, di ba? Hindi tayo sumusunod sa mga simpleng batas trapiko lang, di ba? Kamote rider ka, di ba? Paano mo sasabihin sa anak mo na magmaneho ka ng maingat, ikaw mismo hindi ka maingat magmaneho? Di ba? Or limbawa, paano mo sasabihin sa anak mo na magbayad ka ng tama? Ikaw mismo, nandadaya ka ng taxes mo. Di ba? Or, for example, kung di man dinadaya, hindi ka talaga nagbabayad at all. Okay? So, paano mo i-reconcile yung ganung mga bagay? Or, kasi tax payment of taxes, diba, is also a civic obligation to following traffic rules, no? Yung jaywalking na lang, diba? Laki-laki nung karatula, no? Tamang tawiran lamang, pero tumatawid kasi hindi tamang tawiran. So, ilan lang yun sa mga halimbawa, diba? So, kung yung mga simpleng ganung mga bagay, hindi natin maipakita hindi natin may sa buhay ng tama, paano naaasahan yung mga bata na gagayahin din tayo, no? At siguro pangalawa din, no? Magandang dyan din pumapasok, no? Yung tamang pagko-commemorate, no? Sa mga bayani natin. Kasi, aminin natin na hindi lahat ng eskwelahan, hindi lahat ng sangay ng ating gobyerno, okay? Regardless kung national o local, ay talagang nagbibigay ng paano ba, how should I say this? Ng komprehensibo, or if not komprehensibo, at least meaningful, no, na pagko-commemorate sa ating mga bayani. Naalala ko, may isang kakilala ako na nagkukwento kanina, yung school yung sa school na alam niya, nag-centennial, tapos sila suggest nila na magbigay ng magandang pagpaparangal sa 100 years sa school nila, walang ginawa yung school, di ba? Yung mga ganun mga bagay At nakikita mo din yun, the way on how some institutions
would also safekeep their heritage, okay? Mga lumang building nila, yung mga lumang records nila, di ba? On how they honor their alumni, their outstanding members of the community. So, palagi ko, kung gagamitin natin ng lahat ng tama yung mga yun, di ba? Makakahukay tayo ng mga bayani na pwedeng i-highlight sa kanila. Or siguro sa aspekto ng local governance, di ba? So kung gagamitin natin yung mekanismo ng mga lokal na pamahalaan para magbigay ng commemoration, no, instead of giving mere events, di ba? So limbawa, pag-feature ng mga bayani gano'n, di ba? So probably we can honor them, so to speak, and ma-inculcate sa mga bata na ito yung mga bayani na ating tularan. At syempre, higit sa lahat, para din mas maging relevant sa mga bata yung mga bayani na gagayahin nila. Maganda, maghanap tayo ng mga bayani within our localities. Kasi, ang nangyayari kasi minsan, yung mga bayani on the national level is very, very, very mainstream. Na yung mga bayani on the local level, hindi natin na-highlight. Ito yung mga tinatawag ko lagi na limot ng mga bayani. Yung may mga ambag sa kasaysayan ng Pilipinas, pero they are more on the local level instead of transcending to the national. At palagay ko, magandang i-highlight yun. Kasi, at least makikita ng mga bata, kasi usually yung mga local heroes pinapangalanan ng kalye, binibigyan ng, ipinapangalan sa kanila ng mga eskwelahan, okay? So, kaya every time na makikita ng mga bata, sino ba itong si ganito? Ba't sa kanya nakapangalan itong school na to? So, pwede iyan yun, i-showcase yun na kaya pinangalan sa kanya school na to kasi ganito, ganyan. So, hindi siya mukhang misteryoso. So, siguro yun yung isang palagay ko na pwede pwede para maipakita sa mga bata, no? Papaano ba na ito yung mga taong tutularan natin dahil mga bayani sila at dapat nating ingatan ang kanilang mga alaala para patuloy sila mabubuhay sa ating kamalayan kahit matagal silang wala na. Nakakatawa naman po yung mga binanggit nyo, Sir Michael, na akala natin simple lang. Katulad nga lang po ng sinabi nyo na pagtawid sa tamang tawiran, mag-drive ng sasakyan ng tama. Akala natin ito yung mga simple na maaaring hindi kapulutan ng aral, pero ito pala yung dapat ay nagsisimula sa maliliit na detalye. Bata pa lamang, totoo po talaga yan, Sir Michael, na dapat yung mga bata magkaroon sila ng magandang ehemplo o magandang modelo na kung paano nila tatalakayin yung kailang buhay o journey papunta doon sa pagiging isang bayani, hindi man national, kundi lokal doon sa kanilang komunidad. Tanong ko naman po, Sir Michael, ngayon po na alam naman po natin na marami ng mga SK ng mga tumatakbo. Idadagdag ko na lang din po ito, Sir Michael. No? Madami na mga kabataan ang gustong magkaroon ng sarili nilang kapangyarihan o sarili nilang plataforma. Tanong ko naman po sa inyo, dapat po ba na ang Pilipino o ang isang kabataan ay magkaroon ng tinatawag na plataforma o platform o dapat po siya po ay tumatakbo sa ganitong uri po ng isang eleksyon upang masabi na ikaw ay bayani? So, palagi ko naman, hindi, bakit sa pangbuhay ng ating mga bayani, hindi naman kinakailangan may pwesto ka or meron kang significant possession para magkaroon, para makapaglingkod sa mga tao or syempre maging bayani ka. Kagaya na nababanggit ko kanina, may mga bayani tayo sa ating mga palipaligid, no? Na wala naman sila na naging pwesto sa gobyerno. Pero, meron sila na idulot na malaki sa ating mga kababayan. So, isang example ko lagi niyan, no? Last year, sa isang conference, yung isang doktor sa Bureau of Corrections, no? Si Dr. Avelina Alcantara. Noong World War II, doktor siya, okay? Pero, ginamit yung profesyon niya bilang doktor para hindi lang para makapanggamot, no, sa mga gerilya, kundi maging makapag-espiya, no, sa mga Hapones at ibigay ito sa mga gerilya, okay? So, isang example yon. Siyempre, on the national level, tingnan mo na si Melchor Aki, no, di ba? Matanda ni si Melchor Aki, no, when the revolution happened. Sila siya ordinaryong byuda, okay? Pero, nung pumutok yung revolusyon, she did what she can give best, no? Pag-aalaga sa mga may sakit. Si Gregorio de Jesus, no? Kahit sabihin mo na asawa siya ng pinuno ng Katipunan, okay? Eh, housewife lang siya kung tutusin.
Pero ganoon din ang ginawa niya, no? Nagbigay siya ng serbisyo sa abot ng kanyang makakaya. So at maraming mga ganun mga bayani na hindi naman sila naging political leaders, hindi naman sila naging mga revolutionary leaders, pero ang napaka-remarkable na naging ambag nila sa kasaysayan ng ating bansa. At palagay ko, magandang jump off point 'yon sa atin na hindi mo kinakailangan maging maging titulado, hindi mo kinakailangan na magkaroon ng komprehensibong edukasyon, so to speak, para maituring ang bayani o makapaglingkod sa kapwa. Basta ginagawa mo yung tungkulin mo bilang Pilipino, minamahal mo yung bayan, at nag-aalay ka ng sarili lagi para sa iyong kapwa, sapat na yon para maituring ang bayani. At kaya nga bayani, no? Kasi hindi nagbibigay ka ng very distinct action, no? Action na hindi usually ginagawa ng isang average normal person. Okay? Para gawin sa araw-araw. So kagaya nga na nabanggit ko earlier, 'di ba? Normal sa ating mga tao, rationally speaking, okay? Normal sa mga tao maging makasarili. Innate nature natin 'yon, no? Batay sa ating animalistic behavior, so to speak. Pero bakit nagkakaroon tayo ng mga bayani? Kasi yung ibang mga bayani, inaalin yung buhay nila. So yung iba, 'di ba, pag gera, dinadambahan yung granada para hindi matamaan yung mga kapwa nila sundalo. So walang mag-aali ng kanyang buhay, 'di ba? On a normal scenario, pero ginagawa nila. At palagay ko, that sums everything up on this. Na manalo ka sa eleksyon o matalo, 'di ba? Pwede ka makapaglingkod sa bayan at pwede ka rin maglingkod. Ayan. Ayan po, no? Maganda. Well, di ko lang mabitawan yung message na sinabi niyo, Kuya Michael, kanina, no? Na unahin nating kilalanin yung mga bayani natin in the local communities. Dito papasok yung role ng mga museum, ng mga platan na locally available sa ating mga lugar, no? Now, to wrap it up, Kuya Michael, address natin tong huling mensahe niyo po sa mga kabataan, since itong Inspirations Unlimited primarily is for the young generation. Ano pong huling mensahe niyo ngayong National Heroes Day sa ating mga kabataan? So, ngayong National Heroes Day, magandang ma-realize natin na yung mga bayani na in-honor natin ngayon ay minsan mga naging bata din, no? Mga na-in-love din sila, mga na-broken-hearted sila. Si Rizal, for example, di ba? Si Luna, for example, no? Nag-love triangle pa yung dalawang yan. Muntik na magbardagulan yung mga yan. Pero bayani sila ngayon, di ba? Nag-away sila ang dalawa dahil sa isang babae lang. Ngayon, bayani sila pareho, no? So, ano pa ba? Bukod sa, nasasaktan sila, na-in-love sila, nanliligaw sila, nambabasted sila, nagwawalwal din sila, no? Kagaya ng mga normal na bata gaya natin, no? Kung ayaw niya maniwala, may picture si Rizal sa Google, no? Na nag-iinom sila. Tapos yung next sa photo, lasing na si Rizal, no? Inaambahan niya ng bote si Trinidad Bardo de Tavera. So, ibig sabihin, yung ating joys and pains bilang mga normal na tao, naranasan din ng mga bayani yan. But what makes them heroes ay hindi dahil sa sila ay happy-go-lucky, no? Party girl, party boy, no? But rather, yung mga ginawa nila para sa bayan natin, yun yung naging sandigan natin, kaya natin sila ino-honor. Sabi ko nga, di ba? Sino makakala si Antonio Luna na nabasted, na lagi na, alam yon, mayroong anger management issues, no? Probably, ewan ko baka mali mo, borderline mental health problem pala yon, di ba? On our modern parlance. Pero bayani siya kasi pwede naman siya manahimik sa tabi na lang, pero he chose to serve the First Republic. Okay? So, madaming ganyan mga bayani, no? Na yung nagpa-party nung bata sila, pero nung kinailangan sila ng bayan, nandyan sila para sa bayan. So, therefore, huwag kayong mabalisa, no? Kung palagay nyo, sinasabihan kayo ng mga nakakatandang henerasyon na panay ka Mobile Legends, panay ka Dota, panay ka Facebook, kaka-cellphone mo yan, kaka-computer mo yan. Kasi, hindi naman doon sa suma yung pagmamahal, hindi naman yun ang batayan para sabihin na hindi minamahal yung bayan, eh. Yung ginagawa natin sa araw-araw.
doon masusumay yung pagmamahal sa bayan. At maraming paraan para mahalin ang bayan, di ba? Oo, pag nag-computer ka ng computer, pero ginagawa mo naman ay nag-aalungkat ka ng mga files sa kasaysayan na hindi nakikita ng mga tao, ina-upload mo sa Facebook. Di ba? Parang ginagawa sa pag-design in essence, no? Oo, computer ka ng computer, gumagawa ka ng programa or ng content na mag-highlight ng kasaysayan ng kultura ng bansa natin. So, ilan lang yun, no? At yun nga, when the time of need comes, no? Panahon ng gera man yan, sakuna, gutom, nag-stand up ka para sa bayan, naglilingkod ka para sa iyong kapwa, doon tayo nagiging bayan. Ayan, muli mga kaagapay na kasama po natin ang isang local historian at bahagi po ng isa pong organisasyon dito sa Pilipinas na Project Saysay Incorporated. Siya rin po ay kawani po ng opisina po para po sa San Pedro City para po sa usapinang turismo, kultura at ang sining. Muli po, maraming salamat po Kuya Michael Tabuyan. Maraming salamat po sa panahon na ibinigay po sa akin para makapagsalita ngayong hapon. Salamat Kuya Michael. Mga kaagapay, nakausap nga natin si Kuya Michael Tabuyan. Umpisa pa lang ng programa natin pala, iniwanan na natin ng tanong ang ating mga kaagapay. Ang ating katanungan, ano ang mga traits ng mga national heroes natin sa Pilipinas na maaari mong gayahin at bakit? Ito na nga, syempre, may mga additional answers pa tayo sa ating ongoing live streaming. Ito, sabi ni Jonas Maige. Sabi niya dito, matinding pagmamahal sa bayan ang gusto niyang trait. At katulad ni Jose Rizal na nagpakita ng pambihirang talino, kagitingan at pagmamahal sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang mga akda at gawain. Ang mga ganyang traits ay makakabuti sa pag-unlad ng sariling pagkatao at lipunan. At sabi naman dito ni Michelle De Guia, genuine na pagmamahal sa bayan, sa kultura at sa kapwa Pilipino. Sabi ni Mark Lawrence Listangco, traits ng mga national heroes natin na gusto kong gayahin ay ang kay Andres Bonifacio. His strong sense of responsibility and the way he dream big is one of the things that motivate me to excel sa mga bagay na aking ginagawa. Ito naman si Jerome Zelduan, no? Sabi niya, para po tayong nagto-throwback Kuya Wen and Kuya Bry. Para po sa akin, napakahalaga kung ibabalik daw po natin yung pagkakaroon ng KKK. Yun. So maganda naman din talaga to, Wen, no? Kumaga parang malaman din natin talaga yung kasaysayan, no? And at the same time, Wen, Mark, no, itong KKK na to, ito yung dahilan ng himagsikan natin noong unang panahon. Ikaw ba, Wen, Mark, kung bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng time machine, kailan mo gustong bumalik na oras, panahon at bakit? Sa part ng kasaysayan, siguro nung creation. Ay. Super layo. Ang layo naman doon. Parang liwanag at dilim pa lang meron doon. Oo, gusto ko ma-witness yung talagang beginning. Hindi kasi, medyo malayo na siya sa history. I mean, kasi fascinated talaga ako sa mga sa mga celestial bodies even nung bata pa ako. So, siguro kung may part ng time na gusto kong balikan, talaga yung umpisang-umpisa. Kasi gusto ko makita kung paano na-form lahat. Ganon. Ako gusto ko, balikan yung punitan ng sedula. Yes. Alam mo yan. Hindi kasi 'di ba, ayun yung mga ayun yung panahon na talagang gusto na natin magkaroon ng kalayaan laban sa mga Kastila, and at the same time ayun yung indikasyon ng paglaban talaga natin ng ating kalayaan at syempre ng ating yung ipaglaban natin ang Pilipinas sa mga kalaban. Kaya naman kung babalik-balik ako, yung gusto ko yung panahon na yon, yung punitan ng sedula, yung pakikipaglaban natin doon sa sa Kastila, kung gaano natin kamahal ang Pilipinas, and at the same time kung paano sila naglalaban kung paano sila nagpaplano ng kanilang mga laban.
highlight talaga sa akin sa sinabi ni Kuya Michael would be yung trait ng mga bayani natin na hindi lang yung sarili nila yung iniisip nila, hindi lang yung present situation, pero yung magiging impact ng current actions nila that time to the future generation. Ibang klaseng mindset yun yung magkakaroon ka ng point of view beyond what is in front of you right now. So, yun yung nag-strike talaga sa akin na oo nga, no? Especially sa generation natin ngayon, Bri, na of course, we're living in a very modern, fast-facing generation. May mga bagong nag-a-arise na technology and stuff. Karamihan, marami talaga sa atin. Even tayo, guilty tayo dito, Bri, na dahil sobrang fast-facing yung mga nangyayari around us, we can't help it but focus only to what benefits us. Kung ano yung magbe-benefit sa atin as a person without even thinking na, ay, itong action ko na ito ba, ano ba yung magiging impact nito in the future generation? Ano ba ang legacy na pwede kong maiwan as I leave the world, di ba? Parang, ano yung something na, ay, pag naalala to ng mga tao, ito, si Wenmark to, si Brian to, 'di ba? So, yun yung magandang nakuha ko kay Kuya Michael kanina, no, na oo nga, isipin natin yung mga actions natin and how it would make an impact, how it would make change sa future generation natin. Ang ganda nung sinabi mo, Wenmark, no? Lalo na talaga sa partikular ng salita ng sakripisyo. Minsan, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Yun naman talaga yung katotohanan natin ngayon. Ako naman siguro, hindi ito natutunan, kundi mensahe ko na lang siguro sa mga kabataan na nakikinig ngayon at para doon sa mga patuloy na nakikinig doon sa ating Facebook Live, sa YouTube man o kung saan man po kayo nakikinig sa mga regular po na mga radio nyo. Siguro po ang mensahe ko lang sa mga kabataan ngayon ay sundin mo yung puso mo kung saan ka nito kayang dalhin. Pero tandaan mo palagi na kung dadalhin ka man ito, dapat piliin mo yung kung saan ka mag-grow, kung saan ka magiging mabuti dahil lalabas yung mga katangian nito ng pagiging isang determinado, pagiging isang ehemplo at pagiging isang makabayan. Kasi at the end of the day, kapag pinili mo maging mabuting kabataan, kapag pinili mong mahalin yung mga bagay mo, unting-unti magfa-follow yung puso mo. And at the same time, para dito sa ating topic ngayon, naniniwala pa rin ako na kabataan ng pag-asa ng bayan. Hindi lang sa simpleng kabataan, kundi kabataang Kristiyanong kabataan ng pag-asa ng bayan. Yes, Bri. At makibahagi tayo sa pagbabalik tanaw sa history natin, di ba? Nandyan yung iba't ibang pamamaraan para magbalik tanaw tayo sa mga nangyari sa nakaraan. Nandyan yung mga silid-aklatan sa mga local communities natin. Nandyan yung mga museums, bumisita tayo. In that way, talagang mag-ignite yung fire natin na talagang mahalin ng Pilipinas at mahalin ng mga mamamayan nito, ang mga Pilipino. Amen. Kaya naman kaagapay, alam ko po na gusto niyo pang makipagkwentuhan sa amin ng mahaba at alam ko rin, Wenmark, na nabiting ka kanina sa kwentuhan natin. Kaya naman, magpapaalam na po kami. Muli, ako po ang iyong nakasama sa kwentuhan at tawanan. Ako po, si Brian De La Cruz. Siyempre, bago kami tuluyang magpaalam, salamat sa mga nakasama natin sa production side, sa ating production technician on duty, Nathaniel Peralta. Salamat din sa RTV on-site, Eileen Valdez at Angelica Calayag. Nagpapasalamat din tayo sa engineering team na sina JB Tabo at Chris Molina. Kasama din natin sa kwentuhan at tawanan ang Bukawi Transmitter site. Muli, ako si Wen Balatukan at ito ang Inspirations Unlimited. Inspirations Unlimited.